So, syempre, alam nga namang hindi pumalag si VP Sara sa balak na impeachment sa kanya, no? Ba, kilala natin ang ating pangalawang pangulo na talagang, matinik, magaling mag-retaliate if you may. Magaling rumess back, yun lang yun eh. 'Di ba? Kilala pa naman si VP Sara na nananapok. Eh baka naman VP Sara, masampulan mo. Alam niyo, threat talaga si VP Sara sa mga makakaliwang grupo. Kaya sa tingin natin, itong may balak na magpa-impeach sa kanya ay miyembro ng makakaliwang grupo. Right? Yung Kamatayan Block. Isa sa Kamatayan Block yung ACT Teachers Party List. At sino ang nag-red tag dyan again or nag-truth tag? Si Joma Seasoning mismo. So, pinagbabalakang matanggal si VP Sara sa pwesto. Anong worst case scenario mangyari ito? Halimbawa po'y matanggal talaga si VP Sara. Sino ang papalit sa kanya? Syempre ang Senate President. Si Mig Zubiri ang magiging Vice President natin. Say si Mig Zubiri ay magawan din ng paraan. Kasi dati naalala ko nag-resign yan bilang senador, di ba? Na-involve sa issue, nag-resign si Mig Zubiri. So, mahinang nila lang ba siya? Kapag ka natanggal si Mig Zubiri or nagawa ng paraan na maparesign, sino ang magiging Vice President ng Pilipinas? Di ba si Tamba? Ang alam ko si Tamba yan. Di ba? Kaya gagawan po talaga ng paraan na masipa galore si VP Sara. And also kailangan siyang masiraan. Kasi siya ang pwedeng maging susunod na presidente rather ng Pilipinas. Andito ang response ni VP Sara sa mga nagbabalak ng kademonyohan sa kanya. 1 taon pa lang siyang mahigit nakaupo. Talagang gusto na siyang mapatanggal sa pwesto. At sabi nga ni VP Sara, imbento lang ito. Sandali, parang may notification sa cellphone ko. Ito ang kanyang response. Where is my cellphone na mamahalin? Hindi ko makita yung cellphone ko pang mayaman. Sensya na po. Okay. Ito sagot ni VP Sara ha. Sa planong impeachment case na isasampa ni Franz Castro. Yung Franz Castro ay babae. Siya ang congresswoman ng ACT Teachers Party List na allegedly ay makakaliwang party list. Membro ng Kamatayan Block. Diba sabi nga ni dating General Parlade, Antonio Parlade Jr., legal front ang mga yan. Yan yung mga miyembro ng mga kaliwa na nasa gobyerno natin, sumasahod pa. Kasi nga po, itong Congress or yung House of Representatives, yan yung backdoor ng mga kurakot at ng mga makakaliwang grupo para mapasok ang gobyerno natin. Yan yung backdoor, hindi yan yung entrance. Doon sila dadaan sa likod na hindi malalaman ng ibang tao na napasok nila, na na-infiltrate nila ang ating pamahalaan. Na-infiltrate nila ang showbiz, di ba? May mga directors and may artista yata ang mga kaliwa. Pero mostly directors na-infiltrate or napasok ng mga makakaliwang grupo or ng mga terorista. Napasok nila ang simbahan, may madre pala, pero NPA. May mga organisasyon, lalo yung simbahang katoliko, allegedly na pro makakaliwa, 'di ba? Pangitang-pangita sa sinusuportahan nila ng elections. Ayaw nila kay Tatay Digong, ayaw nila kay VP Sara. Ang ending, ayaw nila kay PBBM, ang ending parang happy na sila ngayon, hindi sa bumabatikos ngayon And na-infiltrate din po nila ang ating pamahalaan through party list, no? Kongresista ng mga kung ano-anong distrito, ayan na. Yan ang kanilang way para mapasok itong ating Congress, Senate and House of Representatives. Sabi ni VP Sara, the seething disdain overwhelming Franz Castro these days is hardly concealed even by her capacity. Ito yung binabatikos ninyong walang kaalaman sa edukasyon. Ay, malalalim, highfalutin nga si VP Sara mag-English. English major ako, may mga words siyang ginagamit, hindi ko gets. O hindi pa naman ganun kayaman ang vocabulary ko kahit English major ako. Or at least English vocabulary.
Concealed by her capacity to string serious allegations against the office of the Vice President over the so yung confidential fund pala ng opisina ni VP Sara as Vice President. Yung OVP ang pinagbibintangan ni Franz Castro na nagdispalko ng 125 million, hindi ang DepEd. Okay? Pero kung bakit pinipersonal siya bilang Vice President, katulad niya si VP Sara, gigil nga po para wag nang magpatuloy pa itong recruitment sa mga eskwelahan, nabanggit ko na kanina, di ba? Na wag magtuloy-tuloy itong pangre-recruit sa mga bata kasi sisirain ang buhay ng mga yan eh. So kailangan nilang tanggalin si VP Sara hindi lang bilang DepEd Secretary, baka hindi na nila ma-brainwash si Papshi. Kailangan na siyang mawala sa administrasyon. Kaya sa pagiging Vice President siya inaatake. We welcome the probe she recommended for the Commission on Audit to do on the 2022 OVP Confidential Fund, yung CF. Sige, mag-imbestiga kayo, sabi niya. Welcome naman kayo. So, mukhang walang ginagawa si VP Sara kasi wala siyang inililihim. Sige, welcome naman ang probing eh. But today, Ms. Castro doesn't deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher. Oh, sorry. Kung ang isang maestra papasok sa eskwelahan, walang dalang lesson plan at magtuturo, magngangal-ngal na laang sa unahan, hindi ready sa ituturo, so hindi ka dapat magturo. Parang ganun, no? Or hindi ka kumbaga hindi ka namin pagpapaliwanagan. Hindi kami magpapaliwanag sa hindi ka naman ready eh. Namimintang ka lang. All she did was wildly and masterfully arrange some allegations against me and the OVP. Aligasyon laang, chismis. Which will all be answered once the probe is done and during the budget hearing. So sasagutin naman kung ano ang pinagkagastos ng pera kung meron man during probing, pagtatanong, no? Questioning. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy! So magsaya ka daw, Franz Castro, patungkol sa, 'di ba, sa balak na usapin kasi para magiging credit ito kay Franz Castro kapag natuloy itong impeachment complaint eh. Well, tingin ko naman hindi pa pababayaan ng Senado si VP Sara, 'di ba? Kasi marami naman siyang kakampi. Ang initiation po ng impeachment complaint or plot or impeachment rap, ang initiation niyan sa lower house. Kaya nga si Franz Castro ang gustong mag-initiate. Ang investigation nasa Senate, sa upper house. Eto, nakapaliwanag yan dito, basahin natin. Ilang mga opisyales kasama ang Pangulo ng Pilipinas nag-i-enjoy nga po sa immunity laban sa kaso, di ba? Immunity sa pagsasampa ng kaso. Pero hindi ibig sabihin yan ay ligtas na siya. Yung ating saligang batas, Korikong Constitution, naglagay ng mga panuntunan to make them accountable through the process of impeachment. Hindi lang ang Pangulo actually ang pwedeng ipa-impeach, kasama na ang pangalawang Pangulo. Inilalagay nila sa kahihiyan si VP Sara. So, ang dating kasi nito mga ate at kuya, kapag sinampahan ng impeachment case si VP Sara, parang, alam nyo naman ang mentalidad sa Pilipinas, pag nakasuhan ka, tingin sa'yo, guilty na. Tama? Tingnan nyo yung nangyari kay Sir Jay Sonza. May sinampahan daw ng kaso, ayun, kinulong. Sino ba nakukulong? Ay di yung mga taong guilty. Hindi pa naman guilty si Sir Jay Sonza, kinulong. Hindi natuloy ang travel niya sa Hong Kong. Isipin niyo kung gaanong tinding damage yun sa gastos, sa moral ng tao. 'Di ba? Mabuti na lang mukhang hindi naman talaga guilty si Sir Jay Sonza sa mga inaakusa sa kanya. Pero dito kasi sa Pilipinas, kapag ikaw nasampahan ng kaso, ang tingin sa iyo ng tao ay may ginawa ka talagang krimen or pagkakamali.
O, sino pa yung mga pwedeng kasuhan ng impeachment or sampahan ng impeachment? Miyembro ng Korte Suprema ng Pilipinas, miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman pwedeng matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, ang aking pa-quiz nga kanina, nandito nga po itong teka lang. Bago yung quiz ko kanina, sino sa ating mga public official ang kauna-unahang na-impeach or natanggal sa pwesto by means of impeachment? I-comment nyo sa comment section. So, ano baga ito? Para dapat malaman natin to. Ano ang mga grounds for impeachment? Ano ang mga pwedeng kasalanan? Oh, noted. Kasi meron naman talagang deserving ma-impeach eh. Hindi si VP Sara. May isang taong deserving ma-impeach. Tingnan natin kung pasok siya dito ha. At i-comment nyo sa comment section kung sino talaga dapat ang ma-impeach ngayon. Kasi inutil. At mukhang may kasalanan siya sa taong bayan. Culpable violation of the Constitution. So kapag ka merong nilabag sa ating saligang batas, grounds for impeachment yan. Treason. Pagtatraidor ba ito? Treason. Bribery. Pagtanggap ng bribe or suhol. Mga Rolex, ganon. Mga painting ng sino nga to? Fernando Amorsolo. Mga diamonds. Mga heavy luggage. Di ba bribery yun, heavy luggage? O sino yung mga tumanggap ng mga painting na yan, diamonds, Rolex at heavy luggage? Sige nga, i-comment nyo sa comment section. Yun pala yun, bribery. O graft and corruption, pandarambong. Other high crimes, pagpalagay natin ng gahasa, pumatay, yun. Betrayal of public trust. Yan ang pinakamalala. Ha? Pagtataksil sa taong bayan, sa tiwala, sa tiwala ng taong bayan. Kung ikaw ang binoto ng taong bayan at iba naman ang nagpapatakbo ng bayan natin, ay ka-impeach kang talaga. Tama ba mga ate at kuya? Ikaw ang binoto pero iba nagpapatakbo, ay impeach na yan. Di ba ganun yun? Yan pala naka-enumerate. Ay bakit walang nagpa-file ng impeachment sa dapat namang i-impeach mga ate at kuya? Ay baka kakampi ang mga mambabatas, both the upper house or ang mga senador and the lower house. Kung kakampi, wala tayo, hanggang ngal na lang tayo. Wala tayong pag-asang mapatanggal sa pwesto ang mga inutil at mga hindi naman dapat maupo, no? Ayun from the House to Senate. Teka lang, saan yan? Saan ipa-file? Sino ang mga pwedeng mag-file? Nakalagay yan dito eh. Ewan ko kung nalagpasan ko na. Sino ang mga pwedeng mag-file? Ayan, who can file? Ayan pala sa taas. Sino ang pwedeng mag-file ng impeachment? Any member of the House of Representatives can initiate a verified impeachment complaint. So yun na, si Castro. Si Franz Castro, babae yun, hanggang din ang buhok mo, ang Dora. House of Representatives, di ba? Nasa party list siya. ACT Teachers party list. So yan. Any Filipino citizen may also file a complaint. Kahit sino sa atin, pwede tayo mag-file ng reklamo, ng impeachment complaint, which should be endorsed by a House member. So, halimbawa, si Attorney Glenn Chong gusto niya mag-file ng impeachment complaint. O kaya naman si Aling Bebang na may tindahan sa kanto, kailangan niyang mag-file ng impeachment complaint and dapat itong i-endorso ng isa sa mga kongresista natin, particularly ang mga congressmen and congresswomen. Kung wala ka namang kakilala Aling Bebang sa House of Representatives, paano ka? Hindi, magtiis tayo ng 6 years. Yun. Ito nga sabi nyo, number games. At least 1/3 of House members may likewise file a verified complaint or resolution of impeachment, blah blah blah. Given the 292 members, ngayon po 300 na mahigit. This translates to at least 97 members. So kung 300 na mahigit, at least 100 members. VP Sara, maraming kalaban dyan sa House of Representatives.
Kaya mag-ingat ka, no? Maraming traidor dyan. Ito nga po yung ating saligang batas ng Pilipinas, Article 11. Nasa Section 2 po nito kung sino yung mga dapat ma-impeach. Ayan, di ba? Pangulo ng Pilipinas, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, miyembro ng Korte, miyembro ng Constitutional Commission, pati Ombudsman. Ngayon, dito naman sa number 6, dito nakapaliwanag kung sino mag-iimbestiga. Ayan. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Lahat ng kaso ng pagpapa-impeach, ang Senado ang parang ang tawag dyan, magta-trial, if you may, and sila ang magde-decide kung dapat matanggal na sa pwesto yung sinampahan ng kasong impeachment. Okay, i-initiate sa lower house, de-desisyonan ng upper house. Kaya good luck VP Sara, itutuloy talaga yan ng kamatayan black laban sa iyo. Kasi mukhang tinik ka sa balakid ng kung sino-sino. Binangga mo si Tamba, yamot sa iyo at pinaplastik ka ni Tamba Losyang. Ikaw ang pwedeng humalili VP Sara sa nakaupong Pangulo ngayon dahil yan ang mandato mo. Kung hindi kayang gampanan ng Pangulo ang kanyang mandato, ang kanyang obligasyon bilang Presidente ng Pilipinas, kung natigba, kung naaksidente, kung naging imbalido, or kung kusa niyang isusuko ang pwesto, magte-take over si VP Sara. Yun yung di ba, reserba si VP Sara, Vice President. Ngayon, kailangang alisin si VP Sara sa picture para kung sino ang uupong Vice President, siya ang papalit kay Papshi. Or maybe threat si VP Sara sa paparating na 2028 elections. Kasi syempre, one step closer na si VP Sara sa pagiging Pangulo eh. Come 2028, gusto ng taong bayan si VP Sara. In fact, noong 2022, gusto na nga natin. Kaya lang, yun, so sumapi si VP Sara sa unit team or nagtandem sila ni PBBM. So okay, gusto sa tingin ko, to my mind, okay, gusto pong matuto ni VP Sara ng konti pa kasi bata pa siya. Okay lang. Basta pagdating ng 2028 siya na. Sino kaya ang mga nagbabalak tumakbo sa 2028? Na takot kay VP Sara. I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.